What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong nagbabagang balita. Hindi na nga maiwasan pang magbiro ni Tatay Digong na pasabugin na lamang itong peking survey na ginawa ng mga bangag sapagkat minamanipula ng mga bangag ang utak ng taong bayan na kunwari nangunguna ang slate ni Junior. Naku naman po. Pero ang katotohanan doon gawa-gawa lamang itong survey na ito. Nawika nga ni Tatay Digong sino ba namang hindi maiinis kung pati itong si Congressman Dante Marcoleta ililigwak na paanong nangyari yun hangang-hanga ang taong bayan sa angking galing at talino nito bilang abogado. Dagdag pa na kapatiran siya ng Iglesia ni Cristo kung kaya't napakalakas ng boto sa kanya sa darating na eleksyon. Tama nga naman. Pero bagong lahat huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung kaya naman ang warning sa atin huwag tayong magpauto sa mga pakulo ng mga bangag na nangunguna sila kunwari sa mga pa-survey na gawa-gawa lamang ng mga ito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Pero pang binanggit si Kong Dante. Oh. Eto. Ano yan? Pakinggan natin. Tungkol naman saan yan? Yung pangalawa, yung tungkol sa politika, kaguluhan. Yung pangalawa. Magkakasunod naman Oh. Ang ginagawa nila ay para pag-away-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Gusto ko na lamang ikwento sa inyo nung inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang invention. Ang Pilipino pa lang nakagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 chimney, ng isang unsinkable. Yun. Gagalitan tayo. Tayo na magtatapos pala. Papalam na ako dyan. At kaya niya tinapos niya ang kanyang talumpati, Nelson. Ngayon sa bandang hulian niya, ipinakiusap ko na mag-imbento sila ng aparato. Ayan, ano aparato yan? Aparato na ang lahat niya ng kandidato dadaan doon. Tapos? Para malalaman na natin kung sino ang karapat-dapat na maging senador. Scanner. Scanner, yung aparato na yon. At yun ay yung scanner na yon, mga kababayan, ay gawa po sa suka. Ayun. Tawa na. Tapos, May reaksyon si Pangulong Duterte na marinig niya si Kong Dante. ganon. Ibang tao, ibang klase Pakinggan natin. Kinakabahan ako sa mga video ko. Baka lumabas yung nagmumura. Baka ako na naman magtapos yun, ha? Para ito, fill in the blanks. Sige nga, ano reaksyon ng dating Pangulong Digong? Nung makita si Kong Dante. Sige. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, humahanga talaga ako sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado Puto ka nagsalita ito. Hindi ko naman kilala to, but yung the constant exposure sa TV, parang natauhan ako. Magaling to Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng ganun. Yung mga bright na karihan kasi ng mga bright, mga gago Hinahaluan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Totoo yan, sir. Hindi kita alam niya, hindi niya. Nung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. So, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi hindi naman lahat
pero sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Ayun. Ayun. Hindi, ayos. Kasi sa survey ngayon, Ah. 22 si Kong Dante eh. Kung mawawala yung 10, hindi akit. Hindi, pero meron nang matras eh, di ba? Nakakatuwa talaga itong si Tatay Digong. Paano ba naman kasi mga kababayan, magpanggang ngayon dinadaya ang mga survey no, ng mga bangag para i-mind condition ng taong bayan na kunwari itong state ni BBM pero ang katotohanan doon binabayaran lamang upang gumawa ng peking survey. Oh. Si Doc Willie, hindi na tumuloy. Hindi kaya makakasuhan siya ng grave. Grave threat. Oo. Grave threat ata yun. Pagbabanta sa buhay ng 10 doon. Hindi, kasi yung iba, yan lang ang kinuha no? Sa mahabang talumpati ng dating Pangulo. Yung joke no? Oo. Ganyan talaga siya. Hindi, kung yun ang sinabi ng Pangulong Bongbong, tatanggapin, paniniwala seryoso yun. Pero sapagkat si Duterte nagsabi, kalokohan. At saka, ito dapat mapansin na natin sa dating Pangulo, di ba? Oo. Diyan sa mahaba niyang talumpati, sinasabi niya kung kailan siya hindi nagbibiro eh. Merong Kaya tama-tama. ito, hindi ito joke ha. Oo. Ibig sabihin, lahat ng sinabi niya na walang hindi ito joke, ay puro joke. Oo nga. Di ba? Kahit sa 6 na taong panunungkulan niya sa ano di ba? Ganun din, ano? Kahit sa zona niya, mapipili mo rin na ang totoo, tsaka hindi totoo, seryoso, tsaka hindi seryoso di ba? Eh, kung sa tagal na narinig mo siya magsalita at hindi mo pa alam kung ano yung ibig niya sabihin, Oo. ibig sabihin mahina kang... Kaya kung halimbawa, si Pangulong Bongbong nagsabi, kung gusto niya, patayin natin. Seryoso, iba ibig sabihin no, di ba? O kaya naman si Pangulong Bongbong nagsabi, kung gusto niya, pasabugin. Iba po ibig sabihin no, di Hindi, ba? kaya ni audience, alam mo naman, nagtawanan lang. Yun na nga. Yun na nga. Ay, nako. Anyway, edi tignan natin. Ano ba ang ating Ibo Box Populi ngayon? Masaya ba kayo? Dahil sa suka. Napunta po sa usapin ng suka. Ang kampanyahan ngayon nalalapit ang eleksyon. Yan. Sa bagay, sabihin ng mga tao, wala na ho talagang mapag-uusapan ngayon eh. Suka na lang. Suka kasi, pareho namang may, sabi nga nila ay tulak kabigin eh. Wala kang tulak kabigin. Oo, wala kang tulak kabigin. Lahat ay may pwede ipagmalaki. Aha. Pero lahat naman ay wala naman perfecto, di ba? Ayun na nga. Lahat ay meron din kapintasan. Yan. Yun ang level ng kampanyahan sana Nelson Dapat. na hinahanap natin papaano susolusyonan ng mga politikong ito ang problemang nararanasan ng ating bansa. Di ba? Ang presyo ng bilihin, ang presyo ng mga produktong petrolyo, ang presyo ng kuryente. Singil sa kuryente. Singil sa kuryente pala. Ano ha? Yan po ang mga pangunahing issue. Ano pa pangunahing issue ngayon? West Philippine Sea. Nasaan? Di ba? Sabi ko nga sa iyo nung nakaraan sa isang survey kapag ka napag-uusapan ng West Philippine Sea, ang atensyon ng Pilipino napakataas. Pero nananatili po na ang Pilipino, hindi naman daw tayo anti-China eh. Maganda yung punto eh. Hindi ang Pilipino po, hindi anti-China, Dapat lang naman. kundi tayo ay conscious sa usapin ng West Philippine Sea. Ano natin, freedom, territorial. Yan. Diba? O yung ating karapatan. Ang malungkot lang dito, komplikado at nagiging mainit na issue. Hindi kasi naintindihan ng iba. Marami. Na naokupa ho kasi nung China yung malapit na isla sa atin. Oho. Yung Scarborough. Nakapwesto Nakapwesto ho sila doon ngayon eh. Oho. Silang occupants eh. Bagamat yan ay disputed island, naso na? Kaya lang kasi sa international law, Yun na nga. kung sinong nandun, siya meron territorial water. Yan. Siya yung may ECC. Oho. Then, nagbabanggaan yung ECC natin, tsaka yung ECC nila, nung isla na yon. EEC. EEC. EEC, oo. Oo. Pagka binalikan mo pa nga, di ba? Sino ba may kagagawan? Ba't napunta sa China yung Scarborough Shoal? And then, nung panahon- Yun ang panibagong issue na naman yun. Ayun nga, nung panahon nila, Oho. na pinaalis tayo ng Amerika, Oho. hindi naman pinaalis yung China. Ang pangako, sige, sabay kayong aalis ha. Ang problema daw yung bunganga ng Scarborough Shoal, pa isa-isang barko ang pwedeng makaalis. Dapat pala doon sa itan, barko ng Pilipinas, barko ng China, barko ng Pilipinas, barko ng China. Umalis tayo, Ang problema, lahat ng barko ng Pilipinas umalis. hindi tayo nakaalis. Di ba? Nag-alis na lahat ng barko ng Pilipinas. Oo. Naiwanan yung barko ng China. Okay, malis na kayo. Nautakan tayo, di ba? Sabi ng China, ba't pa kami alis? Kami na nandito. Nautakan po tayo. Yun na nga, naisahan tayo doon. Oho. Eh di ngayon, Ang problema, yung Scarborough Shoal, nasa loob ng ating exclusive economic zone. dahil nasa loob siya ng exclusive economic zone, Oho. yung kanyang isla, Oo. at nandun sila, Oo. magka-claim ngayon ng ano yan. 200. Kayo lang ba may EEC? Yun nga ang komplikado. Di ba? Oho. Yung iba hindi naiintindihan yun. Tama, Kung bakit tama. nagbabanggaan dun sa lugar na yun. Oho. Di ba? Akala ng lahat, China nyo, ang layo eh. Doon pa, di ba? Hindi, meron silang isla dyan eh. Oho. Paalisin mo na, para masakop natin lahat yan. Oho. Paalisin na natin sila dun sa islang
sinasabi nating atin. Yung mga disputed island na yan, ang tanong niya, sino ang hukuman sa buong mundo na didinig at magsasabing atin nga yan, kanila nga yan, kumbaga, wala eh. Diba? Di ba? Pinag-usapan nito sa... May ruling na nga eh. Diba? Oo. Arbitral ruling eh. Oo. Pero sa ruling, hindi naman pinapaalis yung China doon eh. At sa ruling na yon, hindi din nag-participate ang China eh. Ay, hindi rin. Hindi. Oh, Sa simula pa lamang. Anong gagawin natin, Oo. di ba? Wala mo talaga tayong magagawa. Kaya nga yung hukom na nagpasya doon, nagpalabas lang ng ruling. Ruling, sinabi niya Diba? na walang 9 dash line, Oo. walang ganito, walang ganyan. Hindi naman niya inutusan ng... Tama, may ICC kayo. Oo. Pero sinabi niya, hindi naman niya, yung Scarborough Shoal, Oo. sa Pilipinas yan, hindi naman sinabing ganun. Sana nagpalabas yung Permanent Court of Arbitration, UN Security Council. Oo. Magpadala ka ng 40 submarino. Hindi mo, paalisin niyo yung Paalisin nyo lahat squatter dyan, doon. oo. Di ba? China. Ang problema, wala namang ganung utos eh. Yan ang problema. Ang inutusan nata kayo, super friends. Ito namang kabila. Hindi, ano ito? Grupo ng mga Shider. Mga super pa. yun ang malaking katotohanan po sa bagay na yan. Dalawa lang naman ang pupuntahan natin dyan eh. Ano? Number 1, Okay? kausapin natin yung China. Okay. Sabihin natin, yung Scarborough Shoal, pwede humang amin na lang uli. Di ba? Di- Lumanan na usapan. Totoo. Kasi Yan ang wala ngayon sa atin, mga kababayan. Kung noon si Tatay Digong pa nga ang nagpapakumbaba para lamang maiwasan ng tensyon, pero ngayon itong si Bungit, todo bira naman. Kung kaya't hindi maiwasang magalit ng China kaysa sa makipagkasundo, gumagawa ng usapin, kaguluhan. Ganyan ba ang lider na gusto nyo, mga kababayan? Na ang hilig magmatapang-tapangan, pero sa bandang huli, iiwan din naman tayo kapag may nangyaring masama sa bansa. nagkakaroon tayo ng banggaan dito eh. Dahil pareho tayo may ICC eh. Hindi tayo nagkakaintindihan. Total, ang dami nyo namang lupa. Ayun. Doon na lang kayo sa iba. Ako, pinakamabuti, sundin natin ang naging pahayag ng Pangulo. Anong pahayag ng Pangulong Pangulo? Bongbong. BBM? Na ang Pilipinas ay friends, kaibigan ng lahat. At walang hong kalaban. Eh, Diba? tagal na niya sinabi yan dyan eh. Yun na nga nung SONA. Kung susundin natin yun ang magiging stand natin, Nelson. So, ibig sabihin, ang Indonesia, kaibigan natin. Ang Vietnam, kaibigan natin. Ang China, kaibigan. Ang problema, gusto natin kaibiganin ng lahat ng mga bansang katabi natin, maliban sa China. Parang gano'n na nangyayari eh. Yes. Diba? Kaya kung merong isang tao nagsabing, kaibiganin natin ang China, pro-China ka. Parang gano'n na nangyayari eh. Kaya nga sabi ko, Mali dalawa na lang mali, eh. oh. Dalawa lang. Oh. Kausapin mo. Oo. Pangalawa, palayasin mo. Yung mga nagsasabing atin ang teritoryo dyan, edi palayasin nyo yung China. Hindi Bagay naman kami na. tutol eh. Hindi. Yung mga matatapang, di ba? Oo. Sige nga, puntahan nyo. Yung Scarborough Shoal naman ang pinag-usapan natin dito eh. Ang Pangulong Duterte nga dati mag-jet ski dyan eh. Mag-jet ski nga dyan ang Pangulo. Di ba? Oh. Hindi na nga natuloy yung jet ski. Pero sa isang seryosong bagay, Nelson, ukol po sa usapin ng West Philippine Sea, tayo pong mga Pilipino, wag na po natin pag-awayan. Sa halip, magkaroon tayo Magkasundo ng... tayo. Tayo una tayo. Dapat isa stand natin eh. Kasi kung halimbawa, Nelson, ang China nanonood din sa... Nakita mo itong mga Pilipino, sila nag-aaway-away. Away-away, kanya-kanya tayo na diskarte. Tapos sabi ng iba, malisaw tayo. Samantalang kayo nga, hindi kayo magkasundo eh. Di ba? Magkasundo muna kayo. Tsaka natin pag-usapan itong bagay na ito. Di ba? Sabi ng isa, hindi. Maghahanap na lang kami ng ng kakampi namin. Puyog na lang kami. Di ba? Aywan ko kung magiging epektibo rin yun. Kasi meron na tayo ngayon 3 bansa, di ba? Yung Japan, US, at saka Pilipinas, magkakaroon na raw ng pagpapatrolyan sa lugar na yan. Di ba? Nananatiling problema ho dyan, Scarborough Shoal. Yan naman ang talagang ugat dyan. Dahil nandyan sila nakapwesto. Ngayon, imposible naman dyan na persahang mapaalis yan dyan. Di ba? Di nga, yun naman. Kasi may pride din naman yung bansa nila. Totoo. Diba? So, sa tingin ko, hindi ho talaga solusyon dyan persahan. Ay, Diba? diplomacy talaga yan. Kahit sa mo titigan na tingnan niya ng paikot-ikot, walang pupuntahan yung persahan dyan. Totoo. Diba? Ngayon, kung gusto nila, sige, kausapin niyo si President Trump. Presidente ng pwede ba kayo na magpalayas kasi hindi namin kaya laki. Di ba? Sige nga. Gagawin ba ng US yan? Di ba? Yung US nga. Una, ang US, Nelson, kung ang pag-uusapan niyo po ay trade relation ng China at saka ng US, nako, ang US mismo, laki ng utang sa China eh.